Rosalie, gaano ka kumpiyansa ang kampo ni Representative Castro na uusad itong reklamong inihain niya laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ella, formal na nga isinumite ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro yung kanilang reklamong online grave threat laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Office of the Prosecutor sa Quezon City. Kaugnay ito ng mga pagbabantang ginawa umano ng dating presidente laban sa buhay ng mambabatas sa isang panayam. Ayon kay Representative Castro, ginagawa lamang nito ang trabaho nitong pagbusisi sa national budget kabilang na ang confidential funds. Kaya tinutuligsa nito ang matinding pagbabanta na ginawa laban sa kanya ng dating Pangulo na anyay nataon pa habang ipinagdadalamhati ang pagpanaw ng kanyang ama. Tiwala ang Council ng Mambabatas, partikular na si Attorney Antonio Lavinia ng Movement Against Disinformation, gugulong ang kaso dahil wala ng immunity from suit ang dating punong ehekutibo. Bukod dito, iginit din ng isa pang abogado ni Representative Castro na si Attorney Rico Domingo sa pamamagitan ng reklamo masusubok ang prosecutorial at judicial system ng bansa dahil dito. Kung mapapatunayan ng reklamo, Ella, at mahahatulang guilty sa online grave threat si dating Pangulong Duterte, posible itong magmulta ng hanggang 100,000 pesos at makulong ng 6 na buwan hanggang 6 na taon. Nagpapasalamat naman si Congresswoman Castro sa mga kasamahan at sa liderato ng Kamara dahil sa alok na seguridad at suporta para sa kanya. Tinuliksa ng mga mambabatas sa Kamara de Representantes ang mga naging pahayag ng dating Pangulong Duterte laban sa kanilang kasamahan at sa mismong institusyon. Balik sa iyo, Ella. Rosalie, alam naman natin na si PRRD ay mahilig magbiro, ano? Kung sakasakaling humingi siya ng apology kay Castro, yun ba ay i-consider ni Castro at para buksan ulit ang reconciliation? Ella, kanina sa press conference na isinagawa ng kampo ni Representative Castro, desidido sila na ituloy itong kaso dahil binabanggit nila at binibigyang diin nila na makasaysayan itong ginawang paghahain ng reklamo laban sa dating Pangulo dahil nila first time ito na merong mambabatas na maninindigan laban sa mga kontrobersyal na pagsasalita sa mga pagbabanta ng dating Pangulong Duterte. Kaya hinihikayat din nila yung mga naging biktima nila ng mga EJ case o ng extrajudicial killings during the time of former President Duterte na maghain ng kaso laban sa dating Pangulo dahil ngayon nga ay pwede ng kasuhan ang dating presidente dahil wala na siyang immunity from suit. So base dun sa kanilang mga pagpapaliwanag, desidido sila na ituloy ang kaso at naniniwala sila na gugulong ito. Pero kanina nanghingi din tayo ng reaction mula sa kampo ng dating Pangulong Duterte, yung dating tagapagsalita ni dating Pangulong Duterte na si Attorney Salvador Panelo, naniniwala sila na walang legal na batayan ang kampo ni Representative Castro at anila ginagawa lamang ito for propaganda purposes. Alright, maraming salamat, Rosalie Coz.